Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na ang Santo Papa ng Romano Katoliko ay Antikristo at bula ang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo? Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang totoong ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. At sa talata ni Jeremias, Kabanata 1, versikulo 5, nasasaad, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta sa lahat ng bansa. Honestly, si Kristo bago pa man siya ipinaglihi ni Birheng Maria at bago pa man siya ipinanganak ni Birheng Maria, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ang siyang bumuo kay Kristo sa sinapupunan ni Birheng Maria. At si Kristo ang naging propeta ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan na parating kasama ng ating kaluluwa. Ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Kung kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. At sa talata ni Juan, Kabanata 14, versikulo 7 hanggang 10, nasasaad, sinabi ito ni Kristo, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang aking ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita nyo na siya. Sinabi ni Felipe sa kanya, Panginoon, ipakita nyo po sa amin ang ama at sapat na iyon sa amin. Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa ama. Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko na ang Espiritu Santo ang siyang totoong ama ni Kristo. Na siyang iisang espiritu na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na siyang totoong kawangis ng Diyos Ama. Ang ating kaluluwa ay ang ating buhay na siyang tinanggap natin sa Espiritu Santo na siyang aalis din sa ating katawan kasama ng Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Ang ating kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit kung nasa saan ngayon si Kristo dahil kung ang Espiritu Santo na sa ating katawan ay ating nilapastangan, hindi natin pinanatiling sagradong tahanan ang ating katawan ng Espiritu Santo, hindi natin inibig ang Espiritu Santo na higit sa lahat, dahil mas inibig natin yung mga bulaang propeta dito, yung karangian dito sa mundo, at mga bagay dito sa mundo. Sa banal na kasulatan nga, nasasaad sa Mateo, versikulo 23, Kabanata 23, versikulo 9. Inuulit ko, sinabi dito nga na, huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na ama.
hindi ang Santo Papa ng Romano Katoliko. Ang Santo Papa ng Romano Katoliko ay isang bulaang propeta, antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na iniidolo niya ang sarili niya dito sa lupa, na siya yung kilalanin na siyang amang espiritual at banal na ama dito sa lupa. Pero ang katotohanan, yung Santo Papa ng Romano Katoliko, wala yung kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Dahil ang katotohanan, kahit yung katawan at kaluluwa ng Santo Papa na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo, ay templo rin yun ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo rin ang nagbibigay ng buhay doon sa sinungaling na yon, yung bulaang propeta na iniidolo ng maraming tao. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi rin sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na ang relihiyong Romano Katoliko ay dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Si Ferdinand Magellan, na isang utusan ng hari ng Espanya, ang siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. At ang mga Espanyol ang nagturo sa atin na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, na siyang ipinagbabawal sa banal na kasulatan ng Panginoon. Yun ngang wag sasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 4, nasasaad, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Dahil nga ang Espiritu Santo ang nananaan sa ating katawan, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating sarili, dapat ang Espiritu Santo lang ang ating i-honor na siyang ating Panginoon at Diyos, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, dahil sapagkat ang Espiritu Santo ay ang totoong amang espiritual at banal na ama, na siyang parati nating kasama, na siyang may likha sa atin kung kaya tayo ay umiiral at nabubuhay dito sa mundo, sa lupa. Sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 3, nasasaad, huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang toong nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao, kung kaya sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At dapat nating i-honor ang Diyos sa ating katawan, dahil ang Espiritu Santo ang Diyos Ama ng ating kaluluwa. Honestly, yung sinabi ni Kristo na yung nakakita raw sa Kanya ay nakita na rin ng Ama. Honestly, yung mga aral ni Kristo ang siyang nagbigay ng buhay sa aking buhay espiritual, para makilala ko kung sino yung totoong ama ni Kristo at kung sino rin yung totoong amang espiritual ng aking kaluluwa. Dahil nga sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa, dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ni Kristo. At ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Kung kaya sinabi ni Kristo sa kanyang salita, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay kay Kristo. Ang Espiritu Santo ang tumawag kay Kristo para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na dapat nating kilalanin, sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Pero yung mga antikristo na pumatay kay Kristo, hindi nila tinanggap yung katotohanan, dahil hindi nila kilala ng Espiritu Santo na nanasa katawan ni Kristo, na parating kasama ni Kristo, ang siyang totoong ama ni Kristo. Honestly, yung Santo Papa ng Romano Katoliko, isa yung antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas at nagmamagaling na siya ay nakahihigit pa sa Espiritu Santo. Honestly, yung punong saserdote dyan sa Roma, ng Romano Katoliko, sa oras na binawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niya, honestly, mamamatay yun.
At yung kaluluwa niya hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil hindi niya itinuro ang katotohanan. Na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating sambahin, kilalanin at purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, yung mga building na pinupuntahan, yung mga simbahan daw ng kung ano-anong relihiyon, hindi yun ang totoong tahanan ng Espiritu ng Diyos Ama, kundi ang katawan nating mga tao. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At tayong mga tao kaya umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Hindi dahil sa mga bulaang propeta na iniidolo nyo. Anong sino mang tao dito sa mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung mga propeta na sinasabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila is alimaw, ay nangyayari na sa ating mundong ginagalawan. Maraming mga iba't ibang sekta ng relihiyon ang naglabasan na pinakikilala na sila daw yung kanila daw ang iglesia, ang totoong iglesia ng Diyos. Honestly, walang sino mang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Ang totoong iglesia ng Diyos ay ang katawan ng nating mga tao. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil ang ating katawan ang totoong tahanan ng Espiritu ng Diyos. Hindi yung mga gusali na pinupuntahan ng mga tao na sinasabi nila na yun ay tahanan ng Diyos. Ang totoong tahanan ng Espiritu ng Diyos ay ang ating katawan. Ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa katawan nating mga tao. At yung mga bulaang propeta na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo, honestly, nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo at hindi rin nila iniibig ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Kundi yung pangalan ng kanilang mga punong ministro, ang kanilang iniidolo, at yung pangalan ng kanilang relihiyon. Yung mga taon to, sarado ang kanilang utak. Hindi nila nakikilala kung sino talaga ang totoong Diyos Ama ni Kristo na siya ring nag-iisang espiritu na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, tinawag niya ako para gawin tong aklat na to. Para ipahayag ko yung katotohanan na siya lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na dapat nating sambahin, purihin, ibigin, at paglingkuran. Dahil ang Espiritu Santo ang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. At sa araw ng paghuhukom, ang Espiritu Santo rin ang maghuhukom sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa ay mamamatay kapag gumawa tayo ng kasalanan sa Espiritu Santo. Kung kaya si Kristo ay sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magpakumbaba at kilalanin na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang totoong banal na Ama, hindi yung Santo Papa ng Romano Katoliko. Honestly, hindi kayo maliligtas ng pag-idolo nyo o pagsamba nyo o sa pagtawag nyo dyan sa Santo Papa ng inyong na Holy Father. Dahil hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na nanahan sa katawan nyo, na siyang nagbibigay ng buhay sa inyo. Alam ng Espiritu Santo kung ang iniidolo nyo na Ama ay bula ang propeta at hindi ang Espiritu Santo ang inyong sinasamba, na siyang amang espiritual na banal, na siyang parating yung kasama na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao sarado ang utak. Hindi nila talaga tatanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Hindi nila iibigin ng Espiritu Santo sa puso nila, ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila dahil yung kanilang mga mata nabulag na ng katuruan ng mga bulaang propeta. Mas pinaniniwalaan nila yung mga bulaang propeta dahil sa tingin nila mas marami ang mga yon. Honestly, ang Panginoon, ang Espiritu Santo, hindi siya tumitingin sa dami ng tao na nagpupuri sa Kanya. Sinasabi nagpupuri sa Kanya. Pero yung mga
tao na yon, hindi naman talagang Espiritu Santo ang sinasamba, kundi yung kanilang kulto ng mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, pag namatay tayong lahat, yung mga tao pag namatay, kahit pa anong relihiyon mo na meron ka dito sa mundo, kung hindi mo kinilala ang Espiritu Santo, ang iyong banal na Ama, na siyang amang espiritual ng iyong kaluluwa, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Hindi ka maging kaisa ni Kristo na anak ng Espiritu Santo na ipinanganak sa Espiritu. At hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil hindi ka naman kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya, dahil hindi mo naman kilala talaga ng Espiritu Santo ang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, dahil mas pinaniwalaan mo yung maraming mga tao na naging kaisa ng mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang totoong nag-iisang banal na Ama na dapat nating kilalanin, purihin, ibigin, at sambahin, at paglingkuran. Dahil siya yung totoong banal na Ama, na amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung bulaang propeta ng Romano Katoliko na iniidolo ng maraming tao dito sa mundo. Honestly, lahat tayong mga tao mamamatay. At ang mga tao na hindi nagpuri, hindi sumampalataya at hindi umibig sa Espiritu Santo, sa araw ng paghuhukom, hindi kayo maliligtas. Dahil hindi nyo inibig ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. Ayaw ng Espiritu Santo nang namuhay ka sa pagkukunwari tulad ng mga bakla. Yung kanilang katawan, namuhay sila sa pagkukunwari at kasinungalingan. Hindi nila tinanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Diyos. Ang bakla, lalaki yan, nilikha ng Espiritu Santo. Pero ang mga bakla, namumuhay sila sa pagkukunwari na sila daw nasa katauhan ng babae. Hindi daw sila lalaki. Hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Alam ng Espiritu Santong totoo. Yung mga bakla, honestly, tomboy, nagmamataas yan sa Espiritu Santo. Sila yung mga nabibilang sa mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang ginodiyos nila ay hindi ang Espiritu Santo, kundi si Satanas na siyang sinungaling na namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Yung mga bulaang propeta, hindi naman talaga nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila dahil honestly, hindi naman nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Kaya hindi nila pinamumuhay, na mamuhay, na hikayatin ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo dahil ang gusto ng mga bulaang propeta, sila yung iniidolo. Itinataas nila ang sarili nila na sila yung sugo ng Diyos Ama. Sila yung pinili ng Diyos Ama. Honestly, si Kristo lang ang tunay na sunugo ng Diyos Ama para makilala natin kung sino yung totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. At dahil kay Kristo, kung kaya ko nakilala kung sino ang totoong ama ni Kristo, na siya ring totoong amang espiritual ng aking kaluluwa. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ipinahayag ko dito ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama, na siyang nagsugo kay Kristo ang dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, maraming mga taong lumalapastangan sa Espiritu Santo. Una sa lahat, maraming mga tao hindi nila naunawaan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Sa banal na kasulatan, ang pinagbabawal ng Panginoon yung pangangalunya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung mga kalaswan at kamunduhan. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil binababoy nga ang kanyang tahanan. Templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang totoong nagbibigay ng buhay sa atin. Kapag binaboy ng tao, ng lalaki at babae, ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan dahil sa kamunduhan at kalaswaan, gawa ng kasalanan, ang kaluluwa ng mga taong ito ay mahihiwalay sa Espiritu Santo dahil nagpaampon sila sa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. At kapag namatay na itong mga tao na to, ang kanilang kaluluwa, pagbabayaran lahat nila yun sa impyerno, yung kanilang mga ginawang kawalanghiyaan sa Espiritu Santo.
Ang Espiritu Santo hindi kanya sisingilin hanggat nandito ka pa sa lupa. Doon kanya sisingilin kapag espiritu ka na. Kapag lumisang ka na dito sa lupa, yung kaluluwa mo bumalik na sa espiritu, doon ka magbabayad. Kaya may langit at impyerno. Yung mga tao na hindi naniniwala na sinasabi nila wala pa raw nakarating sa impyerno. So, ibig sabihin, si Kristo ay sinungaling. Hindi nyo naunawaan na si Kristo ay espiritu na nagmula yun sa langit. Ang kanyang espiritu. Siya yung sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo ang Espiritu Santo. Si Kristo bumalik na sa langit dahil ang kaluluwa niya ay espiritu at yun ay buktong na anak ng Espiritu Santo na pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay Diyos dahil ang kanyang kaluluwa ay espiritu. At ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ay siyang totoong ama ni Kristo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Ang ating katawan, templo rin ng Espiritu Santo. Ang bumuhay kay Kristo sa ikatlong araw na maguli nung siya ay pagkatapos patay ng mga saling lahi ni Abraham sa krus, ay ang Espiritu Santo rin. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo ang liwanag, buhay at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Honestly, si Kristo ang buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang siyang totoong banal, na pinabanal ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo na ang Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang amang espiritual na banal na siyang may gawa ng langit at lupa. Ang ating katawan sa lupa yan nagmula. Ang ating kaluluwa sa langit niya nagmula dahil espiritu yun. Ang tao, yung sinabi ni Kristo na heaven and earth will pass away but my words will never pass away. Ibig sabihin ni Kristo doon, ang katawan at kaluluwa ng tao dito sa mundo ay lilipas. Mawawala siya dito sa mundo. Hindi siya iiral dito sa mundo. Pero yung salita ng Espiritu Santo, mananatili yun. Magpakailanman. Dahil ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Hindi sa doktrina ng kung ano-anumang relihiyon dito sa mundo. Dahil ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, ang karunungan at kaalaman ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na tumulong kay Kristo ay siya ring Espiritu na nasa katawan ko na tumulong sa akin para yung aking kaluluwa ay huwag maligaw ng landas. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang totoong amang espiritual ng aking kaluluwa na parati kong kasama na siyang aking sinasamba. Dito sa aklat na to, marami itong niloloob patungkol sa science, sa mga dinosaur, at maging sa politika ng ating bansa. Honestly, may ginagawa akong pangalawang libro na ang title ay The Land of Maharlika. Doon sa The Land of Maharlika, hindi lang politika, hindi lang science ang nilalaman noon, kundi pati yung mga bulaang propeta, tulad ng Romano Katoliko. Ipinahayag ko doon sa pangalawa kong libro na ginagawa na kaya tayo sinakop ng mga Espanyol ay dahil nalilang tayo ng bulaang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng mga rebolto, santo-santon at Diyos-Diyosan na hindi kaya't ang mga tao sa ating bansa na magpuri sa rebolto ng Santo Niño. Yung rebolto kasi, wala yung buhay. Inukit lang yun sa bato o sa kamay ng tao. At yun, wala yung kakayahan na magbigay ng buhay. Kaya sinasabi nga sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Panginoon na nasasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Honestly, yung mga rebolto na dinala ng mga Espanyol, kasuklam-suklam sa Espiritu Santo yun. Hindi mo dapat sambahin yun. Dahil hindi yun ang magliligtas sa'yo, kundi yung mag-repent ka lang.
kilalanin mo sa puso mo ng Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa iyo. Ipakilala mo ang Espiritu Santo sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Amang Espiritual at Diyos na dapat mong sambahin at kilalanin para yung kasalanan mo patawarin ng Espiritu Santo at ikaw ay magpasakop sa Espiritu Santo. Yung mga tao na hindi nagpapasakop sa Espiritu Santo, mga anak yun ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil ang iniidolo nila yung sarili nila katulad ni Satanas na mayabang, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, darating ang panahon, mahahayag sa buong mundo, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na dapat kilalanin ng mga tao dito sa mundo. Tapos noon, kapag ang tayo nagsisin at nagbalik loob sa Espiritu Santo, yung mga kaguluhan na nangyayari dito sa mundo, matitigil yan. Sinabi nga ni Kristo, na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama. Honestly, ang totoong nag-iisang Diyos na Amang Espiritual na banal ay ang Espiritu Santo lang. Ang siyang dapat sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Hindi yung bula ang propeta na siyang iniidolo ng maraming tao na nasa Roma na kinikilala na Santo Papa dito sa mundo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung Santo Papa ng Romano Katoliko, bilang na ang araw noon, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan niya, patay siya. Wala siyang kakayahang mag-resurrect ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil walang tao na may kakayahang mag-create ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang buhay natin ay binigay lang ng Espiritu Santo na ipinahiram lang sa atin ng pansamantala para tayo mabuhay dito sa mundo ng pansamantala. Ang totoong tahanan ng ating kaluluwa ay nasa kaanyuan ng Espiritu. Ang Espiritong mabuti na naging kaisa ni Kristo ay anak ng Espiritu Santo. Yung mga espiritong masasama ay nagpaampon kay Satanas na demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, si Satanas dati yung anghel ng Espiritu Santo na nanibugho sa Espiritu Santo kasi nainggit siya sa Espiritu Santo. So, gusto ni Satanas siya yung tawagin at kilalanin na siyang Diyos. Pero yung kakayahan ni Satanas limitado. Wala siyang kakayahang mag-create ng sarili niyang yung kanyang maging anak ba na totoo na pinanganak sa laman at espiritu. Dahil bawat katawan nating mga tao, templo yun ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating katawan, hindi si Satanas. Yung mga tao na tumalikod sa katotohanan na hindi nila tinanggap ng Espiritu Santo ang may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa, sila yung mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo, na nagmamataas sa Espiritu Santo. Honestly, kapag namatay ang isang tao, hindi ka maliligtas ng kung sino-sinong bula ang propeta dito sa mundo. Unless, nagrepent ka, nagsisi ka, at nagbalik loob ka sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo yung kasalanan ng sa gayon ng iyong kaluluwa ay maligtas. Gawa ng kasalanan kung kaya mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Dahil kay Kristo, magkakaroon ka ng kaligtasan na maligtas ang iyong kaluluwa kung magsisisi ka, magbabalik loob ka sa Espiritu Santo at magiging tagasunod ka ni Kristo na umiibig, sumasampalataya at nagpupuri sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!